So ang nakikita namin, through their own fault, ay yung mga copies lang sa media, yung mga ginaganyan niya, siniscreen capture namin, ini-enlarge namin. Why? Is that our fault? Hindi. Kasi nga hindi nyo kami binibigyan. At base po sa research ng team namin, iba po yung mga case number na nakasulat doon, laban doon sa original na warrant na nirelease na rin naman ng ICC. So, as for now, it seems to be a spurious document being brandished by the former senator. So linawin natin, iba yung numero? Iba. Oh, we can show you the pictures or you can do your own research. And again, I am very open to correction with this on this regard. With the disclaimer na kung nagkamali man ako, hindi namin kasalanan. Hindi nyo kami pinibigyan ng kopya eh. Dito nga sa video na to, makikita mo na parang ang bilis lang niyang finlash. Tapos, ano niya na binalik niya na kaagad eh. At saka usually, kapag ganyan, yung media humihingi din ng copy yan eh. Correct, Pero ang media, walang copy. Samantalang yung mga decision ng Supreme Court, mabilis nakakuha yung media, no? Oo eh. Ayaw itaas, oh. Ayan, no, ibabalik niya yan kaagad. Hindi niya na, parang alam mo yun, hindi na rin niya pinatagal na hawak niya eh. Ang dami pong, there's so many things wrong with this picture. Number one, the warrant itself. Number two, the person serving it. Ano po ba yung authority nito? Pinapunta raw siya, doon iba to siya manghuli. Sabihin na natin, kasi alam naman natin yung statement na yun is just a casual, parang pang-asar niya lang na statement. Pero bigyan niyo po kami ng official statement. As a matter of fact, kasali po sa mga supplemental petition namin sa Supreme Court, we pray before the Honorable Court na pasagutin si Trillanes. Under what authority? Yan po ang totoong meaning ng quo warranto. Di ba? Narinig niyo quo warranto. Quo warranto means under what authority? Under what authority are you serving that warrant? Linawin lang po natin sa lahat ng mga nalilito na ang warrant po na being brandished by former Senator Trillanes and being unlawfully enforced by Matibag and the NBI is a foreign warrant at ulit-ulit nyo nang narinig na hindi pa yan dumadaan sa competent judicial authority here in the custodial state na tinatawag ng Rome Statute. So, kung kayo po ay walang valid warrant against you, how can you escape? You can use it in yung normal sense of the word na escape, na tumakas siya. Pero ano ba yung tinakasan niya? Unlawful arrest ang tinakasan niya. Pero as regards a lawful arrest, wala siyang tinatakasan. Kanina, nasa Senado po ako. Wala namang ibang senador akong nakita doon at the time I was there. So, lahat sila umuwi. So lahat sila tumakas. Yun na nga, lahat sila umuwi. Pati si Bato, baka umuwi. 'Di ba? Pero you cannot call that escape. That he was not under any obligation to stay there. Pero unang tanong kagad, nakita nyo ba yung warrant na sinasabi ni Trillanes? Wala nga eh. May natanggap ba kayo? Na-servan ba kayo formally nung warrant? Hindi nga eh. That's the problem because we do not know ano ba ang proseso niyang pagsaserve ng secret warrant na sinasabi ng ICC. Kasi meron silang internal rule na pwede daw mag-serve ng secret warrant. For me, that goes against the very essence of due process. No? You're supposed to be informed of the charges against you. Lalo na by foreign tribunal na wala namang saklaw-saklaw sa atin. Kaya lang, merong ginaganito-ganito si Trillanes na warrant. Kung sabihin kaya nating warrant din ni Sir Jack, pwede ba yun? Na hindi ko ipapakita kay Sir Jack? Wara. Yung warrant, wara. Hindi kasi nga ganito. To be fair ha, locally, sa rules of court, Rule 113, no, yung warrant, pwede namang hindi ipakita ng arresting officer. Assuming it is a local warrant, tsaka ina-announce niya yung kanyang authority tsaka yung purpose niya of making the arrest. And then, dadalhin sa nearest police station, pwedeng dun ipakita yung warrant. Local rules natin yan. But that only applies, kasi ginagamit to ng mga ibang luminaries eh. Pwede mo yan i-apply kung valid yung warrant. Hindi nga po valid yung warrant ng ICC dahil wala nga jurisdiction at kung meron man, assuming arguendo, meron nga, daan nyo po sa competent judicial authority according to Article 59 of the Rome Statute.
Yun nga yung tinatanong, attorney. Yung sinasabi nila na enough na daw na judge yung ICC. Kaya pwede sila mag-issue ng warrant. Pero meron po akong nadinig, ganito po yon. Ang sabi, ba't yung kay Saldico? Meron ding warrant. Tapos, doon sa foreign country, hindi nila pwedeng ipatupad dahil Absolutely. kailangan nilang respetuhin yung batas doon. Bakit ngayon Absolutely. dito, ayaw nilang respetuhin yung batas dito na dumaan sa competent court? That is an absolutely strong and correct point. At kung tingnan niyo yung ibang bansa na state party sa Rome Statute, lahat sila, France, Korea, and all that, no? Lahat sila adhere to the fact na dapat dumaan muna sa korte nila ang ICC or any other foreign warrant, mga Interpol, Red Notice, diffusion, dumadaan po sa local nilang proseso. Tayo lang po ang natatanging bansa na may mga officials representing our country na are trying to say na hindi, wag na natin idaan sa ating local courts. Baliktad na baliktad po ang ginagawa ng opisyal natin sa mga ibang bansa. At saka parang, actually, medyo mali pa nga yung argument na yun dahil yung nag-issue ng warrant ay Pilipinas at Pilipino si Zaldico. Correct. Ito, ICC ang nagbigay ng warrant, Correct. hindi naman bansang Pilipinas, pero ibibigay natin. Correct. So parang malabo talagang ito yung warrant na to. Correct. Pero merong bali-balita na iba daw yung pinakita ni Trillanes at yung totoong kaso. Bakit bigyan po kami ng paliwanag dito? Lilinawin ko lang po, the only reason why we are making assumptions, hindi pa sure, assumption lang, na parang spurious yung pinakita ni Trillanes na warrant is because we were not served or formally served a copy of it. So ang nakikita namin, through their own fault, ay yung mga copies lang sa media, yung mga ginaganyan niya, siniscreen capture namin, ini-enlarge namin. Why? Is that our fault? Hindi. Kasi nga hindi nyo kami binibigyan. At base po sa research ng team namin, iba po yung mga case number na nakasulat doon, laban dun sa original na warrant na nirelease na rin naman ng ICC. So, as for now, it seems to be a spurious document being brandished by the former senator. So linawin natin, iba yung numero? Iba. We can show you the pictures or you can do your own research. And again, I am very open to correction with this on this regard. With the disclaimer na kung nagkamali man ako, hindi namin kasalanan. Hindi nyo kami pinibigyan ng kopya eh. Dito nga sa video na to, makikita mo na parang ang bilis lang niyang finlash. Tapos, binalik niya na kaagad eh. At saka usually, kapag ganyan, yung media humihingi din ng copy yan eh. Correct, Pero ang no. media, walang copy. Samantalang yung mga decision ng Supreme Court, mabilis nakakuha yung media, no? Oo eh. Ayaw itaas, oh. Ayan, ibabalik niya yan kaagad. Hindi niya na, parang alam mo yun, hindi na rin niya pinatagal na hawak niya eh. Ang dami pong, there's so many things wrong with this picture. Number one, the warrant itself. Number two, the person serving it. Ano po ba yung authority nito? Pinapunta raw siya, doon iba to siya manghuli. Sabihin na natin, kasi alam naman natin yung statement na yun is just a casual, parang pang-asar niya lang na statement. Pero bigyan niyo po kami ng official statement. As a matter of fact, kasali po sa mga supplemental petition namin sa Supreme Court, we pray before the Honorable Court na pasagutin si Trillanes. Under what authority? Yan po ang totoong meaning ng quo warranto eh. Di ba? Narinig niyo quo warranto. Quo warranto means under what authority? Under what authority are you serving that warrant? Hindi kaya attorney, galing Jay. din sa sa recto yung warrant niya. Baka kasama ng budol mo, hindi pinaprint yan. Oo nga. Pero attorney, going back doon sa, alam ba, nakalabas si Senator Bato, no? Kasi yung mga kritiko, sinasabi nila tumakas. Parang hindi natin matatawag na tumakas kung wala pa namang warrant of arrest. Considering na siya ay nasa protective custody ng Senado, may nalabag ba siyang batas dito? Wala. Very strongly emphasize yan ng legal team namin that he has committed no wrong and he has in fact just performed an act of self-preservation because
hindi naman po legal yung arrest na sinusubukan gawin ng NBI, di umano. No? At yung kanyang fear for his life was very real kasi may president. Dahil yung president, si Rodrigo Duterte. So, pwede siyang bigla na lang i-eroplano. Oo. So, nag-iiyakan silang mag-ina eh. There was no plan here. No? Wala pong maniwala man ng audience or hindi. Wala naman ditong malalim na plano na sisipot siya, tatakas siya. Lahat yan mga opportunities at i-presented to them. Nung the night na magkasama kami, nag-iiyakan silang mag-asawa eh. Na, Dad, baka ano ka na ha? Hindi na kita makita. Ganun yung mga nakikita namin. So justifiable talaga, attorney, no? Yung pagtatago, yung pagsipot ni Senator Bato de la Rosa sa Senate, no? Ulit-ulit kong sinasabi, hindi siya nagtatago. Nagtataguyod siya. Yun ang lagi kong sinasabi. He is upholding our sovereignty. Pero attorney, kailan papasok si Senator Bato? Kailan siya papasok? Kailan papasok ulit? Oo. Oh, God only knows, no? Kasi, siguro pag, there's a small chance, no? Pag na-issue yung TRO or pag nadinig yung aming mga petisyon at ang Korte Suprema ay naglabas ng malinaw na po na rules on extradition, on surrender, and all that, we will advise him to attend. Attorney, itong NBI, may kakaharapin bang kaso ito dahil dyan sa warrant na hawak ni Trillanes? From our end, it is a possibility. Kasi yung client namin ang directly damaged ng mga actions nila, di ba? In fact, he was threatened ng deprivation ng life, liberty, and security. And nasugatan siya, nadapa siya, na-threaten yung kanyang pamilya, natakot sila, sleepless nights, di ba? Ay, nagkaputukan ba? Nagkaputukan. Of course, there was an attempt to stop his participation in the legislative proceedings. Di ba? Marami na kayo narinig siguro na violation yan of the parliamentary immunity, Article 145 ng Revised Penal Code. Sa totoo, yung opinion ko, sedition yan eh. Sedition, hindi inciting, sedition mismo. Kasi sa sedition, public, tumultuous uprising, armed, to prevent the function of the legislature or any branch of government, no? O nandun lahat eh. Public, ang dami nila, tumultuous. Ilan yung may 2 babae, 3 lalaki, basta more than 3 naman. O, armed. O, ano yung purpose? Apparently, na hindi makaboto, di ba? Para sa akin, sedition eh. No? But again, it is up to our legal team to come up with the proper argument. Kasi medyo isa sa mga nagiging sentimento ng mga netizen ngayon, kitang-kita natin kung papaano binaboy ng NBI at ni Matibag itong Senado. Wala bang gagawing hakbang sa inyong pagkakaalam ang SP, ang Senate President, dito? At kung wala man siya, meron ba kayong personal na gagawing hakbang para idemanda talaga at panagutin itong mga gangster na mga NBI na ito? Sa personal muna tayo because I cannot speak for the Senate President. Sa personal muna, it is more than likely na magsasampa kami ng kaso. Pero hindi ko pwede naman i-disclose just for purposes of legal strategy. Pero doon naman po kay Senate President Alan Cayetano, base lang po doon sa nakaraan niyang press con at yung parang outward niya na nagalit doon sa nangyari. And he categorically calls it an attack on the Senate. Parang imposible na hindi siya mag-take ng legal action. So I predict a legal action from the attorney, Alan Peter Cayetano. Kasi sedition, ang sabi nyo, isa sa mga Opinion ko yan. possible law na binrake dito. Oo. And that's non-bailable. Oo. Mataas yun. Kasi So, ibig bang sabihin nito, posibleng si Matibag ay humarap dito sa kaso na to? Or yung tauhan lang niya? hindi kasi pati si Trillanes, in my opinion, kasi conspiracy, di ba? The act of one is the act of all. Hindi naman kailangan ikaw yung kasama sa nag-aaresto kahit nandun ka sa isang kwarto na nakikiplano at may Xerox na ICC warrant, kasali ka pa rin kung yun yung common plan.
common design, di ba? Unang- So, balak namin mag-file against all of them. Bahala na ang korte mag-decide based on the evidence that we will produce.